Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila at welcome sa ating channel kung saan ginagawang simple at malinaw ang mga batas at Supreme Court doctrines. Ngayon pag-uusapan natin ang threefold liability rule ng mga government employees at bilang case study, gagamit tayo ng mga public reports tungkol sa flood control project controversy para mas maintindihan natin kung paano pinapanagot ang mga opisyal sa public funds. Reminder lang po, this video is for educational purposes only. Hindi ito substitute for legal advice at wala tayong hinuhusgahan na tao o kaso. Ano ang threefold liability rule? Ayon sa batas, partikular sa Civil Service Law, now integrated in the Administrative Code at sa ating Constitution, ang isang public officer ay maaaring managot sa tatlong magkakaibang paraan. Una, criminal liability. Kapag may paglabag sa Revised Penal Code, halimbawa malversation o estafa, o sa special law gaya ng Anti-Graft and Corrupt Practices o ang Republic Act No. 3019. Meron ding civil liability, kung saan may obligasyon na ibalik o bayaran ang nawalang pondo ng bayan. Nakasaad din ito sa Article 100 ng Revised Penal Code na nagsasabing ang sinumang may criminal liability ay may kasamang civil liability. At pangatlo, administrative liability. Pwedeng masuspende o madismiss under Civil Service Rules or Ombudsman Act o ang Republic Act No. 6770. Ang mahalaga dito, independent ang tatlong ito. Kahit ma-acquit sa criminal case, pwedeng guilty pa rin administratively. Ayon sa Korte Suprema sa kaso ng Office of the Ombudsman versus Andutan Jr., the threefold liability rule means that the wrongful acts or omissions of public officers may give rise to civil, criminal, and administrative liabilities. Kung susuriin natin ang mga balitang lumalabas tungkol sa flood control projects, may mga aligasyon ng overpricing, ghost deliveries, o misuse ng funds. Hindi natin pag-uusapan ang guilt or innocence ng mga tao, case study lang ito. Pero ipinapakita natin paano pwedeng pumasok ang threefold liability. Criminal kung may overpricing o ghost projects, pwedeng pumasok ang kaso ng malversation of public funds or property ayon sa Article 217 ng Revised Penal Code o kaya ay graft under Republic Act No. 3019. Civil, kahit wala pang final criminal conviction, pwedeng obligahin ang opisyal na ibalik ang halaga ng nawala o na-overprice basta mapatunayan sa civil or COA proceedings na may irregularidad. At ang administrative, pwedeng sampahan ng ombudsman o sa kanilang ahensya ng disciplinary case. Pwedeng gross neglect of duty, dishonesty o kaya naman ay grievous conduct. Bakit mahalaga natin itong malaman bilang mamamayan? Dahil pundo ng bayan ang nakataya. Kung walang threefold liability rule, madaling makakatakas sa mga opisyal. Pero dahil hiwa-hiwalay ang pananagutan, mas mahirap takasan ang accountability. Ang mensahe ng batas, public office is a public trust. Yan po ay nakasaad mismo sa Article 11, Section 1 ng 1987 Philippine Constitution. So tandaan po natin, may criminal liability kapag lumabag sa penal laws. May civil liability para ibalik ang nawalang pera. At may administrative liability na maaaring magtanggal sa serbisyo ang government official and employees. At lahat ng ito ay pwedeng i-apply sa mga kontrobersyang gaya ng flood control project kung saan pondo ng bayan ang pinag-uusapan. Kung may natutunan kayo, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas maraming pang legal explanations tungkol sa ating mga batas at Supreme Court rulings. Patuloy po kayong manood, magtanong at matutunan ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.